Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Christopher Canoy, shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sa labas ng komunidad, si Ivory ay nakatayo sa kalye. Bagamat magkasama sila ni Han Sunny, hindi niya sinundan si Han Sunny sa itaas. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng pamilyang Su ay may kaugnayan sa kanya sa pamamagitan ng dugo. Kahit na hindi gusto ni Ivory ang pagkakaroon ng relasyong ito, hindi niya ito maitatanggi. Kaya umakyat ang Aaron para magsaya. Naghintay lang siya sa gilid ng kalsada para maiwasan ang malalamang na salita ng matandang babae na nagmamakaawa sa kanya. Beauty, saan ka naghihintay? Hindi ito maghihintay para sa akin. Sa oras na ito, 2 Hanzi na tulad ng mga tao ang dumating kay Ivory. Hindi katakataka na si Ivory ay hinarap ng iba. Kapag pumunta siya sa kalye, mas titingin sa kanya ang isang lalaking may mahabang mata. Ito ang epekto ng kagandahan. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga tao na nakikipag-usap sa isa't isa tulad ng 2 tagahanga ng seks. Nang tumangala sa kanya ang kabilang panig, naiinip na sinabi ni Ivory, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka kaagad, kung hindi, darating ang aking kasintahan, natatakot ako na hindi mo ito kayang bayaran. Nako, hindi naman maliit ang tono. Alam mo ba kung sino ang magkapatid? Dumating man ang boyfriend mo, luluhod sa harapan natin at makikiusap. Sabi ng isa sa kanila na naluluha ang mga mata. Si Ivory, anuman ang hitsura o figure, ay mahirap iwasan ang kanyang sarili, kaya makatwiran nalilito ang gayong kaguluhan. Sabi naman ng isa pang tao, Beauty, bakit hindi ka makipag-inuman sa amin, at hindi namin guguluhin ang iyong boyfriend? Okay. Oo, 2 inumin at pakakawalan natin siya, okay. Si Ivory ay mahinang ngumiti, ang 2 bagay na ito, ang tapang ay talagang hindi maliit. Bagamat kayang lutusin ni Ivory ang problemang ito ng mag-isa, ang magiting na kagandahan ay kailangang maghintay hanggang dumating ang Aaron sa entablado, kaya hindi siya nagmamadali. Napakayabang mo. Pagdating ng boyfriend ko, lumuhad ka at humingi ng tawad sa kanya. Sabi ni Ivory. 2 tao na makita Ivory ng isang maliit na takot sa pagganap ay hindi, sa puso din ng ilang mga gumawa ng takot, ito ay hindi ang kanyang kasintahan ay may kakayahan, tansyahin din ay hindi maaaring gawin kaya kalmado Ngunit ang mukha ng isang lalaki ang pinakamahalagang bagay. Kapag nasabi na lahat ng mga salita niya, pagtatawanan siya ng isang babae. Oo, titingnan ko kung anong ugali ng boyfriend mo. Hindi sa 3 ulo at 6 na braso, pero heto siya. Itinuro ni Ivory ang gate ng komunidad at sinabi. Ibinaling nila ang kanilang mga ulo upang tingnan. Nang makita nila ng malinaw ang Aaron, may mapang asar ng ngiti sa kanilang mga mukha. Bata at maputi ang mukha, paano sila matatakot sa mga ganyang tao? Beauty, iba ang boyfriend mo sa inaakala ko. Natatakot akong mapatay ko siya nang hindi sinasadya. Oo. Hindi sapat ang pangangatawan niya para uminit ako. Nagkukuskaw sila ng kanilang mga kamay, naghihintay na lumapit ang Aaron. Nang makita ang eksenang ito mula sa malayo, ang Aaron ay walang magawa. Hindi maiiwasan na ang mga taong masyadong maganda ay palaging magkakaproblema at pumupunta sa pintuan sa kanilang sariling inisyatiba. Pero ngayon lang, 3 beses nang nangyari ang mga ganyan. Masyadong madalas. Boy, gusto tayong uminom ng girlfriend mo. I'm afraid you don't agree. I want to ask for your opinion. Hindi ka ba takutol? Nang lumapit si Aaron, ang isa sa kanila ay nagsabi kay Aaron sa mapanoksong tono.
Umalis ka na dito. Hindi napigilan ni Aaron na mag-away at sampelan ang lalaki 3 metro ang layo. Nakikita ng iba pang mga tao ang sitwasyong ito, na direktang nababato sa lugar. Dahil masyadong madalas ang ganitong bagay, walang pasensya si Aaron na makipag-usap sa kanila, kaya diretso siyang magsisimula. Naawa din siya sa bagbog na lalaki. Ni hindi niya maintindihan ang nangyayari, at nahimate siya. Hindi ka pa ba aalis? Aaron malamig na boses sa Leng-in Sito sinabi ng taong iyon. Sa sobrang takot ng lalaki ay wala na siyang oras na makita ang nangyari sa kanyang kasama. Tumakbo siya palayo na may takot at sigawan. Halos tumangala si Ivory sa kakatawa. Ang ganitong uri ng tao ay kailangang makita ang kabaong upang malaman na siya ay lumuluha. Bago pa siya mabugbog, lalo siyang naging mayabang. Tatawa-tawa ka pa. Mas madali mong kakayanin ang mga ganitong basura kaysa sa akin. Sabi ni Han Sunny kay Ivory na may nagrereklamong mukha. Ang bibig ni Ivory ay mas mataas kaysa sa langit at sinabing, gusto ko lang ang pakiramdam ng pagiging protektado mo. Paano na? Masyado bang mahirap? Oo naman. Hindi masasabi ni Aaron na hindi niya kaya, ngunit hindi niya kayang lumaban. Kaya lang niyang tanggapin ang buhay niya. Natatakot ako na hindi ako karapat-dapat na protektahan ka sa hinaharap. Biglang bumantong hininga si Aaron at nagpatuloy. Sa lupa, maaari pa rin niyang magpanggap na pinoprotektahan si Ivory, ngunit pagkatapos na pumunta sa mundo ng lahat ng direksyon, ang Aaron ay walang anumang kwalifikasyon at kakayahan. It doesn't matter. I'll wait for you. Lalakas ka at paprotektahan mo ako balang araw. Hinawakan ni Ivory ang braso ni Aaron at may kumpiyansang sinabi. Ito rin ay isang shot sa braso para sa Aaron, ngunit dahan-dahan, gaano katagal ito? Wala pa ring ideya ang Aaron. Nang pauwi na sila, biglang sumulpat sa harap nila si Yi Qingshan. Nang makita si Yi Qingshan, nakasimangot si Aaron, dahil alam niyang hindi maaaring lumitaw si Yi Qingshan ng walang dahilan, at ang kanyang pagdating ay malamang na balita mula kay Linlong. Para sa Aaron, hindi ito magandang bagay. Bagamat nalalapit na ang oras ng pag-alis sa lupa, umaasa pa rin si Aaron na ang kanyang kalooban ay hindi maaabala ng sinuman sa panahong ito. Pero ngayong nandito na siya, hindi siya mapipigilan ng Aaron. Anong problema? Tanong ni Aaron. Ang Xuanyuan World ay naghatid ng maraming makapangyarihang tao sa mundo. Hindi ko alam kung ano ang layunin. Hiniling sa akin ni Linlong na ipaalam sa iyo. Sabi ni Yi Qingshan. Walang kamalay-malay na tumingin si Aaron kay Ivory. Ang malalakas na tao mula sa buong mundo ay nagtipon sa Xuanyuan World. Dapat itong mga tao mula sa pamilyang Fu. Ang kanilang layunin ay dapat na hintayin si Ivory. Bagamat mukhang medyo seryoso ang salitang, paghihintay, sa opinyon ng Aaron, sulit si Ivory. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ni Fu ay nangangailangan ng pagliligtas kay Ivory. Sa palagay ko ito ay mula sa pamilya ni Fu. Sabi ni Ivory. Huminga ng malalim si Aaron at sinabi kay Yi Qingshan, wala nang iba. Mauna ka na. Hiniling din sa akin ni Linlong na ipaalala sa iyo na kapag bumalik ka sa mundo ng Xuanyuan, dapat mong tandaan na huwag magkaroon ng anumang salungatan sa mga taong iyon. Ang kanilang kapangyarihan ay maaaring pumatay sa banal na kaharian. Sabi ni Yi Qingshan. Si Aaron ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matagal na silang may malaking alitan. Sa kabaligtaran, siya ay pinagsama ng mundo ng lahat ng direksyon. Ngunit ano ang silbi ng kanilang pagsasama? Sa harap ng malakas sa lahat ng direksyon, ito ay butil lamang ng alikabok, na maaaring tanggayan sa isang hininga. Nakikita ko, sabi ni Aaron. Umalis si Yi Qingshan, hindi masyadong malinaw ang ekspresyon ni Aaron at Ivory. Pareho nilang naiintindihan ang isang bagay, iyon ay, ang pagbabalik sa Xuanyuan World ay isang pangunahing prioridad, at dapat silang kumilos kaagad. Bukod dito, pagkatapos bumalik sa mundo ng Xuanyuan, si Ivory ay hindi mananatili ng mahabang panahon, o kahit na hindi na nangangahulugang haharapin nila ang mundo ng lahat ng direksyon sa napakaikling panahon. Pumunta ka muna sa Apocalypse. Sinabi ni Ivory kay Aaron. Alam ni Aaron na kailangan niyang harapin ang kanyang pagkakakilanlan sa lupa. Ayon sa kanyang orihinal na ideya, gusto ni Ivory na mamatay sa lupa. Walang sinabi si Aaron. Bumalik sa Hillside Villa, nakarating na sa bahay sina Mo Yang at Liu Fang. 3 tao na nakaupo sa sala,
ay hindi pumunta sa pagsasanay, ngunit tahimik na naghihintay para sa Aaron. Dahil ang tatlong tao ay may parehong damdamin sa kanilang mga puso, iyon ay, ang oras upang umalis ay maaaring dumating na. Aaron, tumayo sina Moyang at daw 12. Maupo ka, mukhang walang gana si Han Sunny. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Moyang. Wala lang. Kapag hindi ka nag-impake, aalis ka bukas papuntang Apocalypse. Sabi ni Aaron. Matagal nang handa ang tatlo, at ang pagsaludo ng lupa ay walang kabuluhan sa kanila. Pagkatapos nilang pumunta sa Xuanyuan World, magbabago ang lahat, at hindi na kailangang kunin ang mga bagay sa lupa. Wala tayong dadalhin. Malamang walang net ang Xuanyuan World. Nakangiting sabi ni Moyang. Masyadong tamad ang Aaron na harapin ang ganitong uri ng problema ng walang intelligence quotient. Kung ganoon, magpahinga ka ng maaga at magsimula ng maaga bukas. Sa gayon, bumalik si Aaron sa kanyang silid. Ito na ang huling bagay na gusto niyang harapin, ngunit hindi niya mapigilan. Ang Aaron ay napakakalma kung minsan at kayang tanggapin ang lahat ng bagay, ngunit si Ivory lang ang kanyang kahinaan. Ang Aaron ay hindi masyadong bukas isip pagdating sa Ivory. At kahit na pumunta siya sa mundo ng lahat ng direksyon, alam ni Aaron na mahihiwalay siya kay Ivory, dahil hinding-hindi siya papayagan ng mga tao sa pamilya ni Fu na pumasok sa pamilya ni Fu. After so many years of hard work, I've become a waste again. Sa buhay ko, hindi ba ako makakasali sa salitang basura? Walang magawang sabi ni Han Sunny sa kanyang sarili. Malakas man siya ngayon, babalik na naman sa kanya ang salitang basura. Mukhang nauwi sa wala ang mga taon ng pagsisikap. Pagkatapos bumantong hininga, humiga si Aaron sa kama at pumikit. Kahit gaano mo pa iniisip, kailangan mong harapin. Kung paano mangyayari ang mga bagay, kailangan pa nating gumawa ng hakbang para makita ito. Hanggat ang Aaron ay may matatag na paniniwala sa kanyang puso, naniniwala siya na makakamit niya ang kanyang layunin. Kinaumagahan, 3:00 ng madaling araw ay nakaupo na silang tatlo sa sala. Hindi naman kasi sila gumising ng maaga, pero hindi talaga sila makatulog. Pagkatapos ng lahat, ang mahahalagang pagbabago sa buhay ay magaganap sa lalong madaling panahon. Sa ganitong estado ng pag-iisip, ang insomnia ay normal. Malapit na mag-3:00, bakit hindi makabangon ang Aaron? Sinabi ni Moyang na may naiinip na tingin. Bagamat medyo nag-aalala si Liu Fang, siya ay makatuwiran. Sinabi niya kay Moyang, 3:00 pa lang, kaya normal lang na hindi siya bumangon. Sa tingin mo ba hindi siya makatulog tulad natin? Moyang, 3:00 na, natutulog pa rin ang karamihan sa buong lungsod. Huwag kang mag-alala, sinasabi ng daw 12 na si Moyang ang nanguna. Ayaw niyang mabalisa, pero talagang out of control ang mood niya. Gusto niyang pilitin ang sarili na kumalma, ngunit hindi ito magawa ni Moyang. Sabi mo, ano ang mundo ng Xuanyuan? Binuksan ni Moyang ang paksa. Sa katunayan, lahat sila ay may kanya-kanyang haka-haka tungkol sa mundo ng Xuanyuan. Sa pananaw ni Liu Fang, isa itong paraiso na may luntiang bundok at luntiang tubig. Sa isip ni daw 12, ito ay isang super martial arts world na puno ng malalakas na lalaki. Matapos magsimula ang paksa ng mundo ng Xuanyuan, nagsimulang mag-chat ang tatlong tao sa isang walang katapusang stream. Masyado silang nakikisawsaw sa paksa kaya hindi na nila ito napansin ng madaling araw. Hanggang 3,000 sa labas ng silid, 3 tao ang nakarinig ng tunog, ito ay nakabawi lang, 3,000, gising ka na. Si Moyang ang pinakanaiinip, tumayo sa Aaron sinabing, hindi ba kailangan mong matulog ng madaling araw? Reklamo ni Aaron at isang mukha, napagtanto na niya ang 3 taong ito sa sala, doon na lang. Original intention alagaan sila pero with. At ngayon hindi na kailangang matulog ng Aaron, ngunit para sa kanya, ito ay mas parang isang kailangang-kailangan na seremonya, alam mo bang gising kami? Tanong ni Moyang, paggising mo, hindi ka na nakatulog. Sabi ni Aaron, oo, sino ang matutulog? Tanungin mo sila, matutulog na ba sila? Natapos si Moyang at itinuro sina Liu Fang at daw 12. Tumanggo ng 12 beses ang espada ni Liu Fang. Maiintindihan din ni Han Sanchen ang kanilang nararamdaman. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na haharap sila sa ikalawang mundo. Makatwiran para sa kanila na maging nasa sabik.
kung talagang kalmado sila. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po